pagbasa, ang tauhan sa unang pagbasa ay sino? Si Elias at si Eliseo. So anong nangyari? Pinili ng Diyos si Eliseo bilang propeta upang maging kahalili ni Elias. Siguro matanda na si Elias. So ang ginawa niya, sinabi niya kay Elias, sabihin mo kay Eliseo. At anong ginawa ni Eliseo? Umuwi siya, nagpatay ng toro, at yung pamatok na ginagamit niya sa kanyang pag-aaral, iyon ang kanyang ginawa, ang tawag ko, para umapoy, yung paggato. Sinunog niya. Ito yung kabuhayan niya. At ayon din sa likod ng salitang ito, yung torong niluto niya, yun yung ginagamit niya sa pag-aaral. So, ibig sabihin, tinanggal niya lahat. Inalis niya lahat na magtutulak sa kanya upang hindi sumunod sa Panginoon. Iniluto niya, sinunog niya, at ipinakain sa mga tao. Nagpadespedida pa siya. Bago siya umalis at sumunod dito kay Eliseo, kay Elias. So, ibig sabihin, ang ugali noong unang panahon, in the Old Testament time, kapag tinawag ng Diyos, iiwanan ng lahat. Gagawin ng lahat, iiwanan ng lahat, at ito ay susunod sa Panginoon. Kaya na sa mga spiritual books, sabi niya, kapag sumunod ka kay Kristo, you are considered dead already. Because you follow new life with God. Kaya noong unang panahon po, yung mga nagpapare o na sa religious life, kapag pumasok ka doon sa loob ng kumbento, pinapalitan ang pangalan. At ang pangalan inilalagay sa pangalan ng santo. Kaya kung sino yung gusto mong santo, yun ang tinatawag na inilalagay. Pero nung panahon ko, makabagong panahon na kasi ko, ay inalis na yun sapagkat nalilito when it comes to the documents. Kaya hindi na pinapalitan. Kasi kung papalitan, pipiliin ako. So, si Piolo. Iniisip ko may santo ang Piolo. So, ibig sabihin, when you follow the Lord, you are considered dead. That is why you will leave everything behind, even your own family. And that is what happened to dito kay Eliseo. Iniwan niya lahat para sa Panginoon. So, sa ikalawang pagbasa, narinig natin, matapos mong iwan ang lahat, ito yung sinasabi ni San Pablo, pinalaya ka ni Jesus. Pinalaya ka na ni Kristo. Kaya sinabi niya, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag na paaalipin muli. So bakit? Sapagkat ang material na bagay, ito ang umaalipin sa tao. Nauunawaan mo ba ninyo? Ang material na bagay, sometimes it controls our own life. Even money, most of the time, it controls our own life. Parang hindi ka makagalaw kapag walang pera. Parang hindi ka mabubuhay kapag wala kang material na bagay. Kaya ipinakita ni Eliseo, ito ang magkokontrol sa akin para hindi ako sumunod sa Panginoon. Pues, anong gagawin? Papatayin ko itong mga batang itong ginagamit ko sa pag-aaral at susunugin ko yung pamatok na ito upang totally maiwan. At siya ay naging malaya. Kaya ipinaliwanag ni San Pablo, tayong lahat ay pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Binura ni Kristo, pinawi ang kasalanan upang tayo ay maging malaya. Kaya ang bawat isa sa atin, when it comes to our own relationship to the Lord, we have that great freedom. Hindi po tayo puppet ng Diyos. Minsan may nagsabi sa akin, Father, bakit gano'n?
Kung makapangyarihan ng Diyos, bakit may kasalanan? Kung makapangyarihan ng Diyos, bakit may mga taong nagkakasala? Pwede niyang gawin doon sa kapangyarihan niya na tayong lahat ay mabait. Kaya ng Diyos yun. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Tayong lahat ay binigyan ng kalayaan. Kaya naroon, masasabi natin, kung may gagawin ka, ang problema sa tao, alam kaya niya ang tama at mali. And that is the reason why you have decision. And in that decision, we have to consider that freedom that is given to us by the Lord. Kaya sa moral theology, very technical, merong formation of conscience. Anong ibig sabihin po ng formation of conscience? Nung bata pa tayo hanggang sa lumaki tayo, tayo ba ay nahubog sa tama? Nung bata pa tayo hanggang sa paglaki natin, natutunan ba natin ano yung tama, ano yung mali? And that is we call in the theology, formation of conscience. Paano nahubog ang ating isipan? Paano nahubog ang ating damdamin? Kaya, nung po ako'y nagbakasyon, naalala ko, kapag yung mga bata, pamangkin ko umiiyak, sasabihin ng kapatid ko, "Ako, dadya si Father, huwag kang umiyak, magagalit yan." Sabi ko sa kapatid ko, "Ginawa mo naman akong pulis." So, ibig sabihin, sa bata pala, hinuhubog mo na yung bata na kapag nakakita ng pare, magagalit yan. Kaya kapag nakita ako, tulala. Bakit? Iniisip ng bata, baka magalit si Father. Diba? O kapag ako'y nasa Quezon City pa, na lagi kong ina-explain sa mga parishioner, no? Na kapag po kayo ay tatawag ng pare, at tatawag kayo para sa may sakit, huwag niyo naman po kaming tawagin na yung may sakit ay papatay na. Then explain ko, sabi ko, bakit Father? Hindi ba yun yung extreme action? Before ganun po yun, tawag extreme action. Pero ngayon po ay anointing of the sick. So kapag siya'y nagkasakit, tawagin mo ng pare. Ang ginagawa niyo, kapag mamamatay na, tatawagin niyo yung pare. So dumating yung pare. Nilagyan ng langis, critical na pala. Pagtalikod ng pare, tigo. So paglabas ng pare sa ospital, lahat nakatingin sa akin. Ang pakiramdam ko, lumabas na ang mamamatay na. So those things are wrong formation of our own conscience. That is why